Ito pala ang kwento ng buhay ni Jeremiah Gray, isang basketball player sa Pilipinas at kasalukuyan naglalaro sa koponan ng Barangay Ginebra, San Miguel. Halika mga kakwento, samahan ninyo ako at alamin natin ang naging kwento ng kanyang buhay. Si Jeremiah Gray ay isang profesional na manlalaro ng basketball sa Philippine Basketball Association, PBA, na kasalukuyang naglalaro para sa Barangay Ginebra, San Miguel. Ipinanganak siya noong August 16, 1996, sa Thousand Oaks, mula sa pagiging isang halos hindi napapansing manlalaro sa Amerika hanggang sa pagiging isa sa mga paboritong atleta ng mga tagahanga sa Pilipinas. Ang kanyang buhay ay isang kwento ng tiyaga, pananampalataya, at katatagan. Kabataan sa California at biglaang pagtangkad 1996 hanggang 2014. Ipinanganak si Jeremiah Gray sa isang Filipina na ina at Amerikanong ama. Lumaki siya sa California at noong bata pa siya, mas mahilig siya sa baseball kaysa basketball. Isa siyang malaking tagahanga ng Los Angeles Dodgers. Pagpasok niya sa Westlake High School, 5 talampakan at 6 na pulgada lamang ang kanyang taas. Dahil dito, madalas siyang maglaro sa junior varsity (JV) team at hindi agad nabigyan ng malaking pagkakataon. Ngunit noong 3 taon niya sa high school, bigla siyang tumangkad hanggang 6 na talampakan at 3 pulgada. Sa kanyang huling taon noong 2014, naging bahagi siya ng varsity team ng Westlake Warriors at tumulong upang manalo ang koponan sa Marmonte League Championship. Dahil sa kanyang mahusay na laro, napabilang siya sa All-Marmonte League second team. Sa kabila nito, wala siyang natanggap na scholarship offer mula sa anumang NCAA Division I school. Pagsisikap sa kolehiyo at pagbasag ng mga record 2014-2018. Hindi sumuko si Gray sa kanyang pangarap na maging profesional na manlalaro. Moorpark College 2014-2016. Naglaro siya ng 2 taon sa Moorpark College at 2 beses na napabilang sa All-Western State Conference First Team. Sa kanyang 2 taon, nagtala siya ng average na 14.1 puntos kada laro. Dominican University of California, 2016 hanggang 2018. Dahil sa kanyang mahusay na paglalaro, nabigyan siya ng pagkakataong lumipat sa Dominican University of California. Dito niya ipinakita ang kanyang tunay na galing. Sa kanyang huling taon, nagtala siya ng 509 puntos sa isang season at sinira ang school scoring record. Nagtapos siya na may average na 18.9 puntos at 5.4 rebounds kada laro habang kumukuha ng kursong Business Administration. Paglalakbay sa iba't ibang bansa at paglapit sa Pilipinas 2018-2021. Matapos hindi mapili sa NBA draft noong 2018, nagsimula siyang maglaro sa iba't ibang bansa. Thailand. Noong July 25, 2018, sumali siya sa PEA Basketball Club sa Bangkok, Thailand. Luxembourg. Pagkatapos nito ay lumipat siya sa Luxembourg upang maglaro para sa BBC Sparta-Bert Range. Nag-average siya ng 20 puntos kada laro ngunit hindi nagtagal ay natanggal sa koponan. Mighty Sports Philippines. Dumating ang pinakamalaking oportunidad nang may rekomenda siya sa koponan ng Mighty Sports Philippines. Sa 2019, Dubai International Tournament, agad siyang sumikat dahil sa kanyang pambihirang athleticism. Nakapagtala siya ng 15, 21, at 24 puntos sa magkakasunod na laro at tumulong sa koponan na makuha ang bronze medal. Noong taon ding iyon, naging bahagi siya ng koponang nagkampiyon sa William Jones Cup sa Taiwan. Noong 2020, pumirma siya sa Alab Pilipinas sa ASEAN Basketball League, ABL, ngunit naputol ang season dahil sa pandemya ng COVID-19. Mga matinding pinsala at pag-angat sa PBA 2021-2024. Plano sana niyang sumali sa PBA draft noong 2021, ngunit hindi siya naging kwalipikado dahil sa mga dokumentong may kaugnayan sa kanyang dual citizenship. Sa halip, sumali siya sa TNT Tropang Giga para sa unang PBA 3x3 tournament. Ngunit noong December 2021, nagtamo siya ng ACL injury sa kaliwang tuhod na nagpatigil sa kanya sa paglalaro ng halos 10 buwan. Sa kabila ng kanyang pinsala, pinili siya ng Terre Firmajep bilang ikalawang overall pick sa 2022 PBA Draft.
Pagkalipas lamang ng 2 araw, ipinagpalat siya sa Barangay Ginebra San Miguel. Noong October 2022, ginawa niya ang kanyang debut para sa Ginebra at naging mahalagang bahagi ng koponan. Tumulong siya upang manalo ang Ginebra sa 2022-2023 Commissioner's Cup Championship. Sa 2023 Governor's Cup, nagtala siya ng average na 9.5 puntos at 5.3 rebounds kada laro. Ngunit muling dumating ang isang trahedya. Noong July 30, 2023, sa isang preseason game laban sa NLEX Road Warrior, nagtamo siya ng napakalubhang pinsala sa kanang tuhod na punit ang ACL, MCL, at PCL at nailansad pa ang kanyang tuhod. Dahil dito, hindi siya nakapaglaro sa buong 2023-2024 season. Matagumpay na pagbabalik at kasalukuyang karera 2025-2026. Sa halip na panghinaan ng loob, ginamit ni Gray ang halos 19 na buwang rehabilitasyon upang mas maging matatag. Patuloy siyang sinuportahan ng Ginebra at pinalawig pa ang kanyang kontrata noong July 2025. Noong February 28, 2025, matapos ang mahigit 1 taon at kalahating paggaling, muli siyang nakabalik sa PBA court sa semifinals ng Commissioner's Cup. Sa loob ng 9 na minutong paglalaro, naka-score siya ng 6 na puntos. Pagsapit ng 2026, muli siyang naging mahalagang bahagi ng Ginebra bilang isang enerhiyang manlalaro mula sa bench. Sa PBA Season 50, Commissioner's Cup Finals laban sa TNT Tropang Giga, nagbigay siya ng mahahalagang puntos at depensa para sa kanyang koponan. Inspirasyon. Ang kwento ni Jeremiah Gray ay patunay na ang tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng hadlang na dinaanan, kundi sa kakayahang bumangon sa bawat pagkadapa. Mula sa pagiging hindi napapansin sa Amerika hanggang sa pagiging isa sa mga hinahangaang manlalaro sa PBA, ipinakita niya na ang tiyaga, pananampalataya, at pagsisikap ay maaaring magdala sa isang tao sa tuktok ng kanyang pangarap. Nagustuhan nyo ba ang ating video mga kakwento? Wag mo naman kalimutang i-like ang video natin at i-follow mo na rin ako, para updated ka sa mga bagong video natin at i-comment mo na rin dyan sa baba kung saan lugar ka para alam ko kung saan nakarating ang ating video. Salamat!